Ito na mga ka-EA, 133 ang ating cut-off para sa ating Tugigaraw race. 129 na. So meron pa tayong halos 3 minuto na pag-aantay. At ito na, dumating na si Frankie Boy. Tipad chubby lang ang loko. Ito siya. So papasok na siya ng Flyers Loop. So may habol pa natin to. Ayan, meron pa tayong ilang minuto para maiklak siya. Tagumpay yung ating Tugigaraw lap. Ayos, Frankie Boy. Good day mga ka-EA! So for today's video, abangan seri natin Tugigaraw lap, 5th lap ng Old Bird, 4th lap ng Young Bird, BBC Manila. Ayan, so ang update, nag-release na yung club sa Tugigaraw ng 6:07 AM. So lahat naman tayo is nakabantay sa abangan, at the same time nakaabang sa paparating na malakas na bagyo. Ayan, nagpaparonda yung tropa, sa ibon ng tropa yan eh. So ito, kinalbo ko na dito yung dahon ng saging sa tagiliran ng bahay kasi malaking possibility na umulan at maging mahangin ang padating na bagyo. Baka maging cause pa to na baka mabuwal at masira yung wiring dito sa may gilid. So yun yung fly slap natin. So isa na nga lang yung kinarga natin na mismong gabi ng loading sa gaya-gaya sa kuta ni Madam. So good luck sa atin. Nagre-entry tayo ng Tugigaraw lap. So final last 3 laps sana pala rin na tayo. Napaparoon na sila. Pero ako hindi na muna ako magpapalabas ng ibon kasi marami akong aasikasuhin. And then ayan, sana magpatuloy yung gantong klaseng panahon na maulap lang pero hindi umuulan. So pag ganyan, malaki pa rin ang possibility na magiging maganda yung percentage ng pauwian ng mga kalapatids natin. So tayo, yung vegan race natin, which is di ganun kaganda yung naging resulta, parehas cut off yung dalawang ibon natin. Pero yun, yung isa hindi ko na nakarga kasi masama ang timpla ng isa. So si Frankie na lang ang kinarga ni EA sa Tugigaraw lap. So sana maging maganda yung performance niya ngayon at makabawi. Yung air distance ng vegan tsaka ng Tugigaraw halos parehas. Ayun, halos parehas ng 317 to 320 km air distance po yung ating layo pabalik dito sa ating Flyers lap dito sa Bulacan. So target natin makalak yung huling 3 lap. So, sana pala rin nga si EA sa panahon na to. Good luck po! BBC Pampanga, BBC Manila, BBC Bulacan, BBC Nueva Ecija, BBC Tarlac, BBC Pangasinan, BBC Rizal, BBC Cavite, BBC Laguna, 6:07 Tugigaraw, 1, 2, 3, release! Release! Tuloy natin. Good luck po, good luck po. Sana makauwi po lahat na ligtas sa mga ibon nyo. Habungin nyo, habungin nyo, habungin nyo. Walang pagmamaba. Survival of the fittest. Dito walang tama. Tingnan na ng masigla. Ayan po, sana makauwi po lahat ng mga ibon nyo para masaya po kayo. Ayan po, thank you very much po. Maraming salamat. Update tayo mga ka-EA, time check 8:10 AM. Ayan, so meron tayong crucial na mangyayari ngayon. Ewan ko lang, pag ito nangyari malamang ako yung mayroong sumpa. Ayan, masasabi kong ako yung may sumpa kasi sa ngayon hindi tayo makakapag-abang ng ibon, arrival. So makikisuyo ako sa mabuti nating tropa na siya ang mag-clock ng ibon. Although ang magmo-monitor naman dito is yung anak ko tsaka si nanay. So kukontakin na lang nila sa messenger yung tropa pag oras na dumating ibon. So expected natin kung magiging maganda pa uwin 12:00 hanggang 1:00. Yun yung pinaka-crucial na abangan. Dapat nandito na ibon natin. So dito lang naman siya nagpa-perch. Syempre walang iba. So na-endorse ako na dito lang nila titingnan yung ibon kung sakaling dumating nga, no?
Ayan. Pero yung pinaka cut off ko naman is 1:30. Ayan. So mag-aabang ako sa CCTV kasi during break time ko siguro mga alas 12 ng alauna. Paalis na rin kasi ako papuntang trabaho. So ayan, sinetapan ko na siya ng electrolytes dito. Tapos ito mga plain water lang yun. Ayan. Tapos meron na rin siyang pagkain na nakahanda doon. Ayun o. Kasi pang ano yan, pansalubong. So sana mag-lock nga yung ibon natin sa pagkakataon na to. 312 km distance yung Tugigarawalap ngayon, no? So, yan, maganda pa naman ang panahon so far. Putok pa si Haring Araw o dumuulap. Pero sa tingin ko magiging maganda pa uwian ngayon. Especially yung mga kalapatids natin na live pa. Good luck sa lahat na may live pa. So tayo, yung 3 laps na lang yung naasahan natin na ma-perfect natin, no? Kung sakaling mapapala rin. Yan, tinabas ko na rin yung dahon ng saging dyan kasi bukas papasok na nga yung bagyo. Baka mabuwal kasi makapal nung dahon ng saging dyan mga nakaraan So yan, abangan na. 75 years later. Maganda pala mag-iinis. Ay, ano pa? Paso kasi. Saan ang damit ito? Saan ang bag ito? Ay, ito. Tayo, Mayo. 4, 4, 5, Meron na ako na eh. Marami na. 6. Na! Tatlo nga! Pucha! I-screenshot mo lang. At eto nga naging istorya ng ating Tugigaraw Lab. So naisuyo lang ako sa tropa niyan, wala talaga ako sa bahay. Naka-monitor lang ako niyan paminsan-minsan sa cellphone, sa trabaho ako niyan. So dumating nga sa oras na yan si Frankie Boy 129. Nasalisihan siya nung pinakasiyuan ko. Ayan, kaya ayun, nung dumating yung tropa, halos cut off na. Pero kitang-kita naman sa CCTV camera na umabot siya sa oras. Yan, tipad chubby yung loko. Congrats pa din. So yun, mga ka-EA, kauwi ko lang. So, based dun sa CCTV na na-review natin, sayang lang talaga. Dumating siya 1:29. Pumasok sa loob, mag-1:30. So meron pa sanang 3 minuto. Kaya lang, di naman natin hawak yung oras ng tropa. Siyempre, may inaasikaso lang yun. Naikisuyo lang din ako. So, masaya pa rin ako kasi kahit pa paano alam ko na umabot siya sa tamang oras. Yun nga lang, hindi na sa clocking mismo. So, ang update. So, ito yung ibon. Ayan. So, piplap, Tugigaraw. Kung spelling pa tayo. Gawin natin letter U yan. So, ito yung niya. Sticker. So halos buzzer beater nga siya nang dumating. So salamat pa rin dun sa tropa. Siyempre effort pa rin niya yun. Yan, ito si Frankie Boy, the buzzer beater. Ayan, Tugigaraw. So meron pa tayong Apari tsaka Santa Ana. So ito yung sitwasyon ng aking flyers loop pagkagabi. Ayan tahimik na yung mga YB. Kompleto ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11. O, ayan, 11. So, yun. Sad to say, pero, yan. At least, meron pa tayong pangkarga, Apari, 6 lap, tapos Santa Ana. So, itong dalawa, sana, medyo maaga-aga. Lagi kasing dipad chubby, Awit na yan, Frankie Boy, dipad chubby.